Hello, group number 1. Ito na po ang inyong reading. What's next in your love life? Ano nga bang susunod sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon, group 1? Tingnan natin itong set of cards na inyong napili. Okay, spread muna natin. The Ace of Pentacles ay narito. Okay, naway kita siya. Ayan. Ace and Ten of Pentacles reverse. Okay. The Two of Swords is here. And the Queen of Swords. Okay. Group 1. So, regardless po of your relationship status right now, single, in a relationship, attached, or married, pero meron tayo ditong nakikitang bagong simulain pa para sa inyong buhay pag-ibig. Actually, para sa ilan sa inyo, maaaring meron kayong subukin na bago. Something bago pagdating sa inyong buhay relasyon, or magiging higit kayo na bukas sa ilang possibility, bagong posibilidad. More on sa mga bago yung aking nakikita dito. At para sa ilan, maaaring mag-break free kayo, or breaking free. Kumbaga, hindi kayo masyadong, for some of you, guys, keep in mind, tayo po ay general message, especially na very traditional sa usaping ito, or conservative, but this time, I feel with your cards na mas magiging open kayo sa maraming bagay, or maybe, this is a message to try something new, try something different, or baguhin nyo naman itong approach nyo when it comes to love. The Two of Swords kasi ay narito. So, medyo nanimbang. Or meron kayong bubuing desisyon anytime soon or ngayon pa lang. Timeless reading po tayo. So, by the time na mapanood mo ito at marinig yung ilang messages, maybe this is for you. Group 1. Pero whatever you decide or dito about sa decisions na umaangat, hindi ka talo dito. Okay? Kasi nga, haharap at haharap kayo doon sa mga bago. Mapangahawakan kung meron mang ilang bagay na parang ang hirap harapin right now. Lagi nyo nang tatandaan na wag lang pairalin ng higit o palagi yung nararamdaman, yung puso. Okay? Pero sa akin nakikita naman dito, mas magiging wise na kayo. And better version of yourself kung paano nyo hinahandle or pangahawakan, as I've mentioned, ng inyong relasyon. At dito, mas pupunan nyo ng mas may balanse ang mga bagay-bagay o tao sa parteng ito sa inyong buhay. Group 1, kahit pa nandito na kayo sa isang relasyon or meron ng asawa, mas tatayo na kayo sa inyong sariling mga paa. Sabi ko nga, magbe-break free na kayo. Hindi sa magbe-break up, iba yun eh. Kumbaga, puputulin nyo na yung ilang limitasyon nyo sa inyong mga sarili. Yung mga nais nyo pang gawin sa inyong buhay, bibigyan nyo ito ng desisyon at pag-aksyon. Pero sabi ko nga, whatever you decide, ano man yung gawin mo, or pagplanuhan mo, kahit sa simpleng ideya pa lang ito, Group 1, hindi ka talo. Okay, meron tayong nakitang peaceful balance kasi mas klaro na sa inyo yung inyong worth o yung halaga nyo. Or maybe, isang message pa rin ito to always remember your worth. Group 1. Singles, okay, sabi ko nga, andito yung ilang bago. So, hindi imposible na merong someone new, love interest, love potential, ang pumasok sa inyong buhay anytime soon or ngayon, nararamdaman na yan. Pwedeng dalawa sila kasi the Two of Swords ay narito, or merong ilang desisyon kang kakaharapin sa part na yan. Hahanapin mo yung sapat na balance or sapat na pakiramdam kung saan sa palagay mo ay hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Pero ulitin ko, sana po ipangibabawan kayo ng hindi lang puro puso. Okay, gamitin nyo rin yung inyong mga intellectual side. Pakiramdaman ng inyong mga sarili. At ang taong ito, if ever mag-reflect na merong someone new, or kahit ngayon pa lang, andito na kayo sa dating stage, get to know each other first. Magtanong kung kinakailangan
Okay, gamitin nyo yung inyong mga power of voice, yung inyong mga boses, at buksan nyo ang inyong mga mata. Ulitin ko, hindi lang puro puso. Use your heart, yes, but always take your brain with you. Group 1. Ada pa tayo dyan, ng ilang messages. Anong susunod sa love life? Yung mga taong ito, group 1, ito meron nang bumabagsak. The Hermit Reverse. So, higit kayong magiging low-key, private when it comes to love. Or, para sa ilan, mapagdedesisyonan na hindi mo na ito agad-agad alam sa lahat or sa ilang tao sa inyong paligid. Sabi ko nga, may pagka-low-key yung ating nakikita dito. Tahimik lang. Tahimik na nagmamahal or tahimik na kumukonekta sa isang special na tao sa inyong buhay. Or for singles, kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon, or relationship status, pinag-aaralan, okay? Isang bagay na magandang magagawa mo. Or meron na ditong pinag-aaralan ka. Reversal energy po tayo every time. Maaaring meron ditong naglilihim ng pagtingin sa'yo, pero hindi mo pa alam. Kasi maaaring pinagninilay-nilayan pa niya ang ilang bagay or hindi pa ito ready right now. Again, andito yung new beginnings, new potential love interest ito. Okay? Pero wag lang magmadali kasi meron tayong hindi nakikitang agad-agad ay pagkaklaro, especially for singles. Okay? Pero another message, okay, na-mention ko kasi yung balance, maaaring para sa ilan ay naninimbang or merong paninimbang at meron talagang gagawing pag-aksyon or decision anytime soon when it comes to your relationship sector. So, isang message is to communicate. Ayan, communicate with your partner. Communication is the key. Pag-usapan yung ilang bagay na sa palagay mo or sa palagay niya ay kayo'y nasusobrahan or nakukulangan or ano bang paraan nyo para higit kayong mapalapit sa isa't isa kasi the Ten of Pentacles is in reverse, meaning dito ay parang may pagkakulang. Okay, at dito ay merong naninimbang. So, nadadaan naman, sabi nga nila, nadadaan ng mga bagay-bagay sa mabuting usapan. So, communication. Yan yung isa sa pinaka-umaangat sa inyo dito actually. Group 1. Punan, ayan. Punan yung ilang kakulangan na sa palagay nyo ay kailangan yung higit na tutukan sa isa't isa para mas mag-grow kayo as a couple or as a person, as an individual sa isang relasyon. Single, ayun na rin, maaaring merong ilang, sabi ko nga, isa o dalawa itong nagmamasid sa inyo na admirers. At dito magbe-break free kayo kung doon to mag-reflect, magiging open. Kasi merong new potential, kanina pa ako doon. Kasi mangyayari lang ito guys, of course, kung magiging willing ka. Kung magiging handa ka. Pero if you're not ready, syempre pa, huwag niyong madaliin. Kasi it would be unfair naman sa tao at sa iyong sarili kung hindi ka pa talaga handa. Still, take it easy pa rin. Pag-aralan, as I've mentioned, pakiramdaman ang sarili sa sitwasyon o ang taong ito. Huwag pasugod lagi. Kahit pa ang pakiramdam ng ilan ay ready naman na kayo. Okay, kuha tayo ng final advice for group 1. Ano pang may add nating message? Final words for group 1, anong susunod sa kanilang mga love life? Buhay, pag-ibig, relasyon, truth. Kasi nga, sabi ko yung communication. Okay? Diyan, mas aangat yung pagiging totoo ng bawat isa. Or maybe, mas maging seryoso kayo sa pakikipag-usap or pakikipag-communicate sa inyong person. Kasi, mas maganda, of course, na nagiging totoo kayo sa bawat isa. Kasi maaring merong naglilihim dito, if ever doon mag-reflect yon or hindi na ipaparating yung gustong mensahe na sabihin sa'yo. Kahit sa simpleng mga bagay lamang ito sa inyong pagsasama, okay? Hindi naman kailangang laliman yung ilang messages ni Moonchild. Diba? Wala namang perfect, wala namang perfect na
sitwasyon, relasyon, sumasang-ayon ang eroplano, pero ano pa, napakaganda na nagiging totoo kayo sa bawat isa. Kasi sabi ko nga, magiging unfair kung hindi ka bukas or magiging bukas dun sa nararamdaman mo. Or kung hindi ka pa handa, hindi rin naman kailangan maging madali ang mga bagay-bagay. Unti-unti lang. Pero itong umangat sa inyo, truth, meaning pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, merong aangat na katotohanan. It could be positive or negative. Pero sa akin, nakikita dito mapapanghawakan. As I've mentioned, whatever you decide, group 1, panalo ka. Basta't maging totoo ka lang sa sitwasyon, sa iyong pakiramdam at sa taong ito, group 1. Hi, group 2. Ito na po ang card na inyong napili and let's start. Spread muna po natin itong set of cards. Okay, what's next in your love life? Ano nga bang susunod sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig? Okay, spread muna natin. The 9 of Pentacles reverse. Knight of Wands ay narito. The Death card is in reverse. Hindi naman po kailangan katakutan. Okay, ang barahang yan. Meron lang po yung kalakip na mensahe. And the 5 of Wands reverse. Okay. So, group 2. Umangat dito yung patuloy na movement, transformation, transitions, pagdating sa inyong buhay relasyon, regardless po kung anumang relationship status niyo right now, single, in a relationship, attached or married, pero merong pagbabago. Well, yun naman, ganun naman talaga ang buhay, sabi nga nila, the only constant thing in life is change. Dito, umaangat yung init, ng pag-ibig. Your love life will be on fire, group 2. Very present yung passion, yung desire to love and be loved. Knight of Wands ay narito, 9 of Pentacles reverse. Actually, maring meron ditong pagkasobra. Kumbaga, yung enerhiya na pwede nyong ilaan sa inyong mga kapareha or dito sa usapin na ito, love life, love reading po tayo, ay nag-uumapaw. Or maybe this is a message na ito yung mararamdaman ng ilan sa inyo. Guys, just only take what resonates. Tayo po ay general message, pero very present. Ulitin ko yung init. Ayan. Maaring meron ditong pagkasabik. O yung kagustuhan nyo, of course, na maramdaman. Yung alam nyong deserve nyo sa isang tao o sa relasyong ito. Pero dito na tayo sa pero. Okay? Again, andito yung passion. Pero, paano na lang kung itong passion na ito is without action? The Death card is in reverse. Okay, meron ditong nagiging hesitant or merong doubt. Passion without action. So, maybe meron ditong, for some of you, okay, nag-aalinlangan dito sa ilang pagbabago na aking na-mention, na hindi ito mabigyan ng pag-aksyon or parang nagpipigil, okay? Pinipigilan yung sarili na mag-apoy, mag-alab pa yung nararamdamang ito sa isang tao. Yun lang naman, okay? Para sa ilan sa inyo, maaring hindi ito harapin. Yes, andyan yung init, pero nagpipigil. Or isisikreto ng ilan. Reversal energy po tayo every time So maaring sa'yo mag-reflect ito, yung ilang messages na nakikita natin, or sa yung person. Okay? Or if single, meron ditong nais pumunta sa inyo or makarating sa inyo, pero parang nagkakaroon ng ilang delays or kabagalan, at maaring ang kalaban niya lang dito ng higit ay ang kanyang sarili. Okay? Parang may takot, possibly yun, or duda, or fear of rejection. Hindi alam kung paano ito bibigyan ng pag-aksyon, pero narito yung investment. Pinag-aalayan ka na nito ng enerhiya, hindi mo pa man ito ma-realize for singles group 2. Kahit sa simpleng paraan nito na maaring ini-stalk ka nito over social media or alam mo yun,
pasilay-silay ng tahimik. Pero andito yung admirer for some of you group 2. When it comes to love, single. For those who are in a relationship, attached right now, or married, itong relasyon nyo ay maaring mapunta sa isang bagong direksyon, or merong something bago kayong pupuntahan, may ilang pagbabago. On the positive side, yung nakikita ko dito kasi 5 of Wands is in reverse. Meaning, mas lalaliman nyo yung connection sa isa't isa kahit pa. Okay? Kahit pa walang perfect naman na pagsasama. Especially kung ang ilan sa inyo ay dumaan sa ilang pain, sa ilang dagok, conflict, tension, hindi pagkakaunawaan. Kahit sa simpleng ano lang to guys, simpleng misunderstandings or disagreements sa inyong relationship na very normal. Pero this time, by the time na mapanood mo ito, group 2, tayo po ay timeless reading By the time na mapakinggan at mapanood mo itong ilang messages na ito, this is for you. Meron tayong nakikitang pag-aayos, pagkaklaro, yung reconciliation, okay? Or reconnection para sa ilan sa inyo. Or maybe this is a message na pagtibayin kayo ng tiwala sa isa't isa, or nung katotohanan, pag-uunawaan, sumabay sa ilang pagbabago na pwede niyong makita sa isang tao or sa yung person, group 2. Maaari kasing may mga pagkakataon na hindi kayo nagkakasabay or hindi kayo nagkakaunawaan. Or makita nyo at one point yung behavior or attitude ng kapareha na hindi nyo magustuhan. Pero ulitin ko, mapangahawakan, mapag-uusapan, maiaayos ito. Pero syempre pa, sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon, relasyon. The 5 of Wands, that card are both in reverse. So it's between choose or lose sa inyong sitwasyon or relasyon, group 2. Kumbaga, pipiliin mo ba itong tao na ito? Pipiliin mo pa rin na maging maayos ang inyong pagsasama? Or, ayun nga, magdedesisyon ng ilan sa inyo na, kumbaga, alam ko, minsan yung ilang messages ni Moonshag, hindi naman kailangan laliman, pero, kung narito na kayo sa punto na parang talo na rin naman kayo, na kahit anong laban o paglaban, okay, yung ginagawa nyo sa inyong pagsasama, parang talo pa rin kayo. Hindi kayo nananalo. Or hindi kayo mananalo sa taong ito. Yung pakiramdam na parang hindi kayo nabibigyan ng sapat na atensyon or hindi na recognize yung inyong pakiramdam. Then, again, it's up to you kung sasabay pa kayo sa pagbabagong ito, group 2. So, again, it's between choose or lose. At the end of the day, everything's still up to you, group 2. Ikaw ang higit na makakapag-decide dyan. Okay? Kung higit tayong magiging practical dito, especially kung mag-reflect yung pag-aayos or pagtanggap pa rin, pag-unawa, meron tayong nakikitang pag-travel. Okay? Or you'll be spending more time together. Or maybe this is a sign, a message to spend more quality time with your partner. Okay? Other messages. Okay? Maaring merong ilang naisiparating ang baraha, group 2. Yung changes na ito, okay, sa inyong relasyon. Totoo naman din na napakalaking responsibility ito. Attached, married. Maaring meron kayong changes kasi, okay, merong umaangat na pagbabago dito. Or, lifestyle change na may kaugnayan sa pera or sa inyong physical na aspeto. Hindi po isang professional health advisor ang Moonshag, Simpleng tarot reader lamang po ako. Pero ito kasi ay pwedeng physically, mentally, emotionally, meron kayong pagbabagong pagdaanan dyan together. At maaring mag-iwan ito ng impact para sa inyo. Dalawa lang kasi yung nakikita ko dito. It's either may kaugnayan ito sa pera or sa inyo mismo bilang isang individual sa relasyon. Physically, mentally, emotionally, as I've mentioned. Okay? So, yung ilang pagbabago na pwede nyong maramdaman sa inyong connection together.
Pero ulitin ko, it's up to you kung pipiliin nyo pa rin ang bawat isa kahit sa kabila ng struggle na ito. Okay? Lalo pa kung andito naman ang inyong puso sa taong ito. Or, kung hindi na talaga at hindi na kayo nagbabalanse, hindi na nagiging sapat o hindi ka na nagiging masaya, it's up to you, group 2. Kasi definitely, meron at merong pagbabago, merong movement, merong something bago. Again, tayong nakikita para sa inyo, group 2 rin. Actually, umangat din dito yung pagiging explorer and adventurous sa inyo, group 2. Again, regardless kung kayo single or married na, attached, tutuloy at tutuloy kayo. Ano man ang maging desisyon nyo, sasabak at sasabak. Okay? Maniniwala pa rin doon sa ideya ng pag-ibig at umibig. Ayan. So, para sa inyo, group 2, yung changes. Okay? Yung changes na ito, could be positive or negative. At the end of the day, tanging ikaw ang makapagsasabi kung ito ba ay deserve mo or hindi. Okay? Ada tayo ng ilang messages pa para sa inyo, group 2. Anong susunod sa kanilang mga love life? Usaping pag-ibig, relasyon. Group 2. Okay, may Queen of Wands. Queen and Knight of Wands. Okay, so talagang dito pa naman yung inat. Again, yung passion, yung motivation. Ano man ang maging pakiramdam nyo or ma-encounter nyo when it comes to love, pero umaangat pa rin yung ideya ng pagmamahal. Okay, hindi kayo susuko. At patuloy lang kayong magmamahal. At pangingibabawan yung passion ng buhay kahit pa weather lang, ay hindi susuko. Susubok at susubok. Mula dito sa ilang pagsubok or ilang pagbabago na pwede nyong ma-encounter sa inyong buhay, relasyon. Pag-ibig, group 2, po tayo ng final words. Advice na yan, meron na. Uy, may ilang cards na bumagsak dito. Revelation. Okay, so yung changes na ito, merong marireveal. Sabi ko nga, it could be positive or negative. Pero sa totoo lang, mas umaangat dito yung sitwasyon. Okay, na may pagkaklaro na, may pag-uunawa or pag-unawa, may respeto, or maybe a message na pangibabawan kayo niyan. Pero ito umangat sa inyo, revelation, motivation, sabi ko nga, ito yun yung passion nyo, yung inspiration, determined, magiging determined, at may disiplina kayo sa buhay pag-ibig kahit pa merong ilang pagbabago. So, stay flexible lang din and adaptable. So, pwedeng kaharapin nyo sa inyong buhay pag-ibig, motivation, tutuloy, okay, manlalaban, paninindigan, yung nararamdaman, and beauty. Kasi andyan yung init So, andyan yung confident. Okay? Yung pagiging independent. Kahit pa ngayon, if you're single, sa palagay mo ngayon ay ikaw muna. Kahit ikaw na lang muna. Regardless, single, in a relationship or married, mas magiging attractive kayo sa inyong mga person or sa ilang tao sa inyong paligid kasi aangat yung inyong mga natural na ganda at kakisigan bilang ito yung umangat beauty. So, ang ganda ng umangat sa inyo. Marahil ito na yon yung marireveal, pwedeng ito yon yung higit yung confident at natural na kagandahan sa mga susunod na yugto ng buhay, pag-ibig, relasyon nyo, group 2. Hi, group 3. What's next in your love life? Okay, tingnan natin itong set of cards na inyong napili. Spread lang po natin ang bawat isa. The Queen of Cups ay narito. The Empress. The Star is here. And the Eight of Wands. Group 3. Ang gaan, ang ganda ng ating nakikita dito sa iyong set of cards. Mapupuno kayo ng love, ng hopes and wishes when it comes to love. The Empress card ay narito. So, unahin ko na yan kasi, okay,
Dito, regardless of your relationship status right now, single, in a relationship, attached, or married, pero meron ditong pag-angat ng bunga. Okay, for those of you na andito talaga yung kahilingan, bilang andito ang mga tala, the star is here. Kung ito yung isa sa hinihiling nyo, okay, sa inyong pagsasama, for couples, especially, i-claim na po natin na merong baby blessing anytime soon. Tayo po ay timeless reading, so by the time na mapanood mo ito, this message is for you. Just only take what resonates, guys. Tayo po ay general reading, pero umaangat yung love. The Queen of Cups ay narito. Yung pagiging bukas, okay, sa love. Love without limits with 8 of Wands. Patuloy na merong movement. Patuloy na sasabay sa mga paggalaw na ito sa inyong relasyon. May pagtutulungan, may pag-uunawaan, may pagmamahal. Ang ganda ng card ng Group 3. Medyo kasi sa Group 1 and Group 2, although ang ganda rin naman yung ilang messages na nakikita natin, pero ito very normal, yung challenge, yung struggle sa relasyon, but with your cards, nakikita ko na sasabayan nyo ang bawat isa. Or maybe this is a message for some of you na pagkatiwalaan, okay, pangimbabawan kayo ng tiwala sa isa't isa. Balik tayo with the Empress, kasi this card signifies pregnancy. So, for single, ayan, paano yun, Moonchild? Single na single ang lola mo. So, syempre, paano? Hindi naman yan agad-agad bubukol kung walang nauukol. Ano daw? Hindi. Kumaga, para sa inyo, well, regardless, isama na rin natin dito ang kabuuan ng Group 3, regardless of your status, pero masaangat, okay, yung inyong kagandahan, kagalingan, higit kayong magiging magnetic, lalakas yung inyong mga aura, okay, at yan, hindi malabo, single, na mas mahikayat, or mas pumasok yung ilang opportunity, potential, love interest sa inyong buhay, relasyon. Okay? Kasi nga, ang lakas yung dating nito. Parang ito na yung pinapangarap ko. Merong magandang possibility when it comes to love na parang kung sino man, okay, yung ma-attract nyo. Reversal energy tayo every time. Pero along with your other cards, kung aking i-relate ito, I feel na mas magre-reflect ito sa isang tao na pwede nyong makilala or nakilala ng ilan. Okay, maaaring ito ay taga-ibang lugar or taga-ibang bansa or kahit over the net lang ito, Group 3 or someone na meron na talagang nililook forward ang ilan sa inyo. Pero, kumbaga, hindi ka nito mawaglit sa kanyang isipan dahil mas umaangat yung kagandahan ng iyong aura. Okay? Ayan. Meron dumadaan kanina na aeroplano na patigil tayo. Pero, dito pa rin tayo with the Empress in the store. Kung may patungkol pa rin dito sa usaping bata. Okay? Kung ilan sa inyo ay andito na in a relationship or nasa dating stage. Kasi, ulitin ko, ito yung may kaugnayan sa pregnancy. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, Simpleng tarot card reader lamang po ako, pero with this card, just be extra careful. Siyempre pa, kung hindi pa kayo ready, be careful with your heart. Hindi. Ito, mag-ingat lang din. Kasi, totoo naman din yun na ang isang supling o pagkakaroon ng isang anak ay isang malaking responsibility rin. So, kung hindi pa kayo handa sa responsibilidad na ganun, ay mag-ingat, doble ingat. Kasi, pwedeng mag-reflect rin yun para sa ilan sa inyo na hindi ito asahan. Okay?
Group 3, kung narito na kayo sa posisyon pagdating sa inyong relasyon na andito na yung pagkamalalim. Kumbaga, meron na rin kayong, sabi ko nga, struggle or challenges na nalagpasan together. Kumbaga, pinagtibay na rin kayo nito. Maring mangibabaw na dito yung pagkaseryoso or magle-level up na kayo. Okay? Pagdedesisyonan nyo na mag-level up, lumevel up sa inyong pagsasama. So, hindi imposible na para sa ilan sa inyo ay mapagdesisyonan nyo ng lumagay sa tahimik at magsama sa isang bubong. Hindi imposible na makatanggap kayo ng love or marriage proposal anytime soon. So, kung andito na yung kagustuhan talaga and you're ready na, then i-claim na rin natin ito. I-claim nyo na yan, Group 3. Okay? Single, if you're serious about someone na, meron tayo nakikita ditong ganun pa rin. Ang positive lang nung card nyo kasi merong desisyon kayong mabubuo kung saan ay nanaisin nyo ng mas higit na kilalanin ang taong ito. Again, reversal tayo. Maring kayo yung nanaisin kilalaning mabuti ng taong ito. Okay? Pero, ito, regardless na sa status tayo ulit, relationship status, merong paglalim ng connection. Or even, parang, yung pakiramdam ay magkakaroon kayo ng much-awaited commitment or relationship. Keep your heart open, Group 3. Stay open sa ilang possibilities kasi ang positive lang nakikita natin dito. But of course, kahit ang positive lang, sabi nga nila, ang buhay weather. Kasi nga, merong movements, patuloy na movement, at itong movement na ito, kaakibat niyan sa bawat daan, okay, ay meron at meron kayong, alam niyo yun, andyan yung highs and lows, ups and downs ng buhay. Pero, overall sa inyong cards, merong pagkinang, may pag-spark ng inyong mga love life, Group 3. Okay? Kung hindi mag-reflect yung pregnancy, or totally wala pa dito yung plano, then maybe may kaugnayan ito sa bata pa rin. Okay? Or maaring itong person mo na makikilala mo, or ngayon pa lang nakilala na ng ilan ay may anak na, or magkakakilala kayo na may connection sa bata. Okay, dyan kayo magtatagpo, or yun yung magiging daan, or maybe a message, especially for those na meron ng anak, to spend more quality time with your kids, kayong pamilya. Okay, ito yung best time na mag-travel kasi umangat yung travel dito. Kahit long or short trips man ito, mas palaliman nyo, okay, yung inyong connection together. Okay, add up tayo ng ilang messages. What's next in your love life? Ayan, may bumagsak na. Page of Pentacles and the Justice, ang balance. This is all about your relationship, partnership area, Justice card. Ayan na, sinagot na tayo. Ang balance niya lang, may pagbibigayan, may pagkuunawaan, sumasang-ayon po ang ilang aso sa paligid. May paglawig or paglawak ng inyong pagsasama. Dito nga ay meron na kayong bubuing desisyon, and it could be a major or big decision when it comes to love. The Page of Pentacles reverse ay isang indikasyon kung aking i-relate along with your other cards, Group 3, na natuto na kasi kayo. Okay? Mula dito sa ilang napagdaanan nyo from the past, or ilang connection from the past, your past relationships, or kung ano kayo before, mas panghawakan nyo na yung kung ano kayo ngayon. Mas better na kayo mag-isip, mas wiser, mas matalino na kasi kilala nyo na ang inyong mga sarili. Alam nyo na yung inyong mga halaga. Okay? So, ayun. Ang gaan lang nakikita natin for you, Group 3. Adapt tayo ng ilang final words, advice for Group 3 pagdating sa kanilang buhay, love life, relasyon. Okay. Truth. Justice card, yung katotohanan. Paangatin niyo yan. And insight. Insight.
dito anuman ang umangat na katotohanan. Okay? Or anumang dumating sa inyo when it comes to love, mas pangingibabawan kayo nung mas may justice, mas panalo ka dito. Kasi nga, mas malawak ka na rin umunawa eh. Andito yung capacity mo or natural ability mo para unawain yung katotohanan. At itong katotohanan na ito, andito rin yung pagtanggap. Okay? Positive or negative, I feel with your cards na pangingibabawan kayo ng pangarap. Okay? Nung pagmamahal. Sa kung anong connection na ito meron ka sa taong ito. Or dito sa iyong sarili bilang isang individual sa isang relasyon. Regardless kung ano mang katayuan mo ngayon sa iyong buhay, pag-ibig, group 3. Pero sana, okay? Kasi kahit maganda yung umangat sa inyong cards, wala namang perfect na sitwasyon, perfect na relasyon. Lagi nyo nga alalahanin, okay? Yung katotohanan, the truth, justice card, yung inyong halaga. Always remember your worth. Group 3.